Hi! Tita Ganda po! Isang magandang buhay sa inyo! Bukod po sa naunang video na ipinamahagi ko po sa kung paano maging mayaman at matagumpay na OFW, andito po ang ikalawang yugto ng nasabing video. So, enjoyin po natin at sana po magkaroon po ng guide sa inyo at magandang aral, okay? So, umpisahan na po natin at ito na po yon. Paano nga ba magiging isang matagumpay at mayamang OFW? Siyempre, kailangan matalino ang pag-iisip natin. Walang taong hindi matalino. Lahat tayo matalino kapag inisip natin at pinano ang ating mga gagawin. So, ito po, halimbawa, yung number 1, wag na wag kang bibili ng mga bagay na hulugan tulad ng bahay, lote, kotse, mamahaling cellphone. Tsaka na yan. Isang tabi mo muna yan. Bakit, Tita Ganda? Nandito naman na ako sa Japan or nandito naman na ako sa Canada, andito na ako sa London, nandito na ako sa Hong Kong, nandito na ako sa Australia, at iba pang mga lugar ng OFW sa Saudi Arabia. Ganun. So, bakit? Kasi nga, bilang isang OFW, nag-uumpisa pa lang tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo sa isang chapter ng buhay natin, sa isang kabanata ng buhay natin na gumawa ng paraan para magkaroon ng pera para sa kinabukasan. Maling-mali po yung pag-iisip na, dito na ako eh. OFW yata ako. Kaya ko yan. Kinukwento mo na yung susunod na sweldo mo sa susunod na buwan. Na ano mo na kwenta mo na bilang mo na yung itlog na hindi pa nagiging sisiw. Marami sa ating mga kababayan, marami sa ating mga OFW ang ganyan. At isa na rin po ako sa naging ganyan nung ako'y bago-bago pa lamang sa bibiyahe. So, hindi natin hawak ang ikot ng mundo sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Halimbawa, wag naman sana may magkasakit sa kapamilya or tayo mismong magkasakit. So, paano yung mga hinuhulugan mo? Paano yung mga bayarin mo? Siyempre, unahin mo yung kapakanan ng mahal mo sa buhay or yung sarili mo kung paano ka gagaling. So, ang mangyayari ngayon, mabibinbin ngayon yung mga pagbabayad sa mga hinuhulugan natin. Maaantala, madedelayed. So, ang mangyayari niyan, madedelayed ka ng 1, 2, 3 buwan, saan ka kukuha ng pampasak ngayon? Kailangan mong magpadala buwan-buwan sa kapamilya mo. Kailangan mong sustentuhan ang sarili mo dahil hindi naman libre ang bahay. Hindi naman libre ang pagkain. At kung ano-ano pa. Kailangan mo rin isipin yung mga bayarin na halos kasama na sa mga ano bang tawag dito? Yung necessity, yung importante. So ngayon, 2, 3 buwan na delayed ang bayarin. Merong mga lugar na after 2, 3 months, hindi ka nabayad, manganganak yung interest. Manganganak ng manganganak. So, hindi ka na halos makabangon nun. Dahil tambak-tambak na yung iyong mga bayarin, iyong mga hulugan. So, ang mangyayari niyan, hindi ka makakabayad. Yung mga naumpisahan mong bayadan, yun yung unti-unting mawawala, mae-embargo, hihilahin, as in na parang hindi ka nakapaghulog ng paunang bayad, pangalawa, pangatlo. Yung panglima, panganim, nagkasakit ka, na delayed, na embargo, saan napunta yung kinita mo? Wala, hindi ba? So, yan yung isa sa mga pagkakamali ng ating mga kababayan, ng mga kapwa natin OFW na sobrang advance mag-isip.
Hindi po tama yun. Kailangan ang iisipin natin is yung mapupuno muna ang ating savings account, ang ating mga passbook, ang ating mga ATM OFW. Dahil kung yan ay punong-punong-puno na, pag uwi natin after 3 years, after 5 years, or after 10 years, kahit anong gusto mong bahay, kahit anong gusto mong lote, anong gusto mong sasakyan, or anong gusto mong brand ng cellphone or gadgets, makukuha mo. Bayad mo na isang beses. Kahit magyabang ka pa, syempre, 'di ba? Ibig sabihin yung time na mapupunta talaga sa iyon. Kasi nga, kampante ka sa sarili mo dahil may naipong ka, may pambili ka. Yun. So, yun yung isa sa mga dahilan ng maling ah, speculation ng isang OFW. So, yun po ay gusto kong i-diretso po sa inyo, paalala sa inyo na wag muna. Okay? So, kung gusto mo maging mayaman na OFW, maging wise, maging mautak. Isipin mo, kontrolin mo. Okay? Hindi ko mo, konti lang pinapadala mo, maimot ka na, or kuripot ka na. Hindi. Nagtitipid ka. Naghahanda ka para sa kinabukasan ng iyong pamilya at ng iyong sarili. Yun ang isipin mo. Disiplina at diskarte para sa future ng isang matagumpay at mayamang OFW. Okay? So, yung susunod, wag na wag kang magsusugal. Yan. Isa sa mga pangit na bisyong natututunan ng ating mga OFW sa ibang bansa, ang pagsusugal. Magsisimula sa barya, hanggang sa malulong na, buo-buo na, halos sweldo na ang buong sweldo, inuutang na, at meron naman mga tukso na magpapautang. So, yung susweldohin mo next month, para ka ding bumili ng hulugan sa Pilipinas na hindi mo pa nga nakukuha sa kamay mo yung mga sweldo mo. Hindi mo pa nahahawakan, hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa naaamoy yung bango ng iyong pinaghirapan. Wala na. Bakit? Kasi naisugal mo na. 'Di ba? Ayan na. Bawal magsugal. Bakit? Tita Ganda na naman. Sabi ng namayapa kong inama, kung saan ka man naroon, sumalangit o yung kaluluwa. Laging sinasabi ni mama sa akin yan, anak, walang yumaman sa sugal. Yan ang hanggang ngayon nasa isip at puso ko na iniwang isa sa mga napaka ah, mabigat na salitang iniwan ng aking mahal na mama. So, kasi, ba't ko nasabi yan? Naranasan ko rin ang magsugal. Yung iniis ko noong mga panahon na yun pag nanalo ako, madadagdagan yung ipapadala ko sa mga pamilya ko sa Pilipinas. Madadagdagan yung kaligayahan nila kasi nanalo ko eh. Pero sa kabila nun, bagkus, kabaliktaran ang mangyayari. Ang nangyari. Kasi instead na kumita ka kahit na 2,000, 3,000, kabaliktaran nun, halos lahat maubos. Kasi wala na eh, baon na baon ka na. Hanggang sa pagtulog, nandyan yung mga numero sa pag-iisip mo na kung kinabukasan gusto mo maglaro. Kung minsan, makatatamaran mo ng pumasok, mag-day off ka para lang makapunta sa lugar na gusto mong magsugal. So, yan ang wag na wag po sana nating pag-aralan. Wag na wag po sana nating matutunan dahil para pong anay yan sa isang bahay. Nasisirain po niya ang buong bahay. Unti-unti pong kakainin yan. So, yan po ang pangalawa. At ang pangatlo po, ipinagbabawal na gamot or droga, illegal drugs, yan po ang pangatlo. So, napakarami na sa ating mga kababayan ang nalulong sa masamang bisyo ng ipinagbabawal na gamot.
sa bansang Canada, Texas, Philadelphia, Orlando, at sa iba pang mga lugar sa Amerika at sa buong mundo, halos legal po. Hindi illegal. Legal po ang paggamit ng drugs sa mga bansa na yan. Kaya ang ating mga kababayan, ang ating mga OFW, kung mga hindi bawal, walang matutukhang, so try natin. Titikman. Hanggang sa, yun na, jamming-jamming, jamming-jamming, hanggang sa malulong, hindi na makapagpadala ng pera sa mga mahal sa buhay, hindi na nakaipon ng sarili, hindi na nakapasok sa trabaho, wala nang taong gustong magtiwala, natalsik na sa bahay, hindi nakakabayad ng upa, hanggang sa naging gusgusi na, naging taong grasa na, palaboy-laboy na lang sa mga kalsa-kalsada. Marami po sa ating mga kababayan na nagkaganyan. Kung gusto nyo po ng katibayan, mag-search po kayo sa YouTube. Marami pong mga homeless na mga kababayan natin, mga OFW, na napasadlak po sa masamang bisyo. Gawa nitong illegal drugs o ipinagbabawal na gamot. So, hindi po natin pwedeng sisihin ang ating mga kapamilya at hindi rin po natin pwedeng sisihin ang ating mga kapwa OFW. Both parties po yan. Hindi po common nagkaganon si OFW dahil isip siya ng isip ng pagpapadala sa mga kapamilya niya, isip siya ng isip kung paano kikita ng pera. Siguro meron man, pero may kasalanan din po ang isang OFW. Kagaya ko na curiosity or barka-barkada, ganon, na which is na talagang iba ang mindset, iba ang pag-iisip. So, yung ang sa akin lang po, tita ganda po, ang gusto ko lang po sa atin is yung matiwasay na buhay. Yung kung talagang mag stick tayo sa plano na gusto natin, magiging matagumpay at mayamang OFW po tayo. Yun. So, sa umpisa pa lang, iwasan mo na ang mga nasabi ko. Sigurado yan. Tumpak yung magiging mayaman at matagumpay kang OFW. Tandaan mo yan. So, yan lang muna ang aking mai-share sa ngayon. At sa susunod pa, sana may maitulong po ako sa inyo. Sana may matutunan po kayo sa akin. At kung may meron man po kayo mga katanungan, kung meron man po kayo mga gustong talakayin, at sa abot po ng makakaya ni Tita Ganda, bibigyan ko po ng time yan. Bibigyan ko po ng panahon para pag-aralan kung meron kayong mga gustong malaman pa, kagaya ng trabaho dito sa Japan, kung saan pwedeng mag-apply or kung ano mga pwedeng trabahong pasukan. So, andito po si Tita Ganda. I'm willing to help. Gusto ko po kayong tulungan. Basta't mag-comment lang po kayo sa ibaba. Click subscribe, like, and share. Yun lang po. Hanggang sa susunod na video. Ito po si Tita Ganda. Vaya con Dios. Bye!